Hindi mo kayang gabayan ang ibang tao, maliban na lamang kapag gugustuhin ni Allah Ta'ala. Ibig sabihin, hindi natin hawak yung gabay ng buong sangkatauhan o kahit sino pa. Ang sa atin lang bilang tao ay nagpapaalala. So, ang isang tao, wala siyang kakayanan na gabayan yung tao, napilitin. Hindi natin kayang gabayan yung buong Dakota. Ang daming tao dito, pero ilan lang yung nagsasala. So, hindi mo kayang gabayan yun. So, ang sa atin lang, pinapalinaw natin sa tao kung ano yung dapat sundin. Kung susundin nila, bahala na sila. Kaya sabi ng Allah Ta'ala, innama anta mudhakkir. Ya Muhammad, nagpapaalala ka lang. Lasta alayhim bimusaytir. Ay hindi ka pwedeng mamilit sa tao. Kabilang dito sa dalil, si Propeta Muhammad na pinakamainam na tao. Nung gusto niyang dakwahan yung kanyang tito na si Abu Talib, kapatid ng tatay niya, na sobrang mahal siya ng tito niya, kapag nagdadakwa siya, ay pinoprotektahan siya. Ngayon, si Abu Talib, nung mamamatay na siya, pero hindi pa rin siya naniwala kay Propeta Muhammad. Isipin niyo yun? Pinoprotektahan niya si Propeta Muhammad pero hindi siya naniniwala. Di ba masakit yun? Kaya kay Propeta Muhammad parang nasasaktan siya. Yung kanyang tito hindi naniwala sa kanya. Na nagdadaawa siya tapos yung tito niya hindi naniwala. Ganoon nangyari. Kaya nga nung namatay ang kanyang tito, sabi niya, hihingi ako ng kapatawaran kay Allah Ta'ala para sa'yo. O kaya baka patawarin ka ni Allah, makapasok ka sa surga kahit hindi siya Muslim. Kahit hindi siya Muslim. Kasi syempre, mahal na mahal niya yun eh. Di ba? Kaya dito, sabi ng Allah Ta'ala sa kanya, innaka la tahdi man ahbabta. Ya Muhammad, hindi mo kayang gabayan yung taong mahal mo sa buhay. Pero sino lang yung naggagabay? Si Allah Ta'ala. Kaya sabi ng Allah Ta'ala, walakinna Allah yahdi man yasha. Si Allah Ta'ala lang ang naggagabay. Dito, pinagbawalan din ni Allah Ta'ala kay Propeta Muhammad humingi ng tawad kay Allah para sa kanyang tito. Kasi namatay na hindi Muslim. Magdua ka, ya Allah, patawarin mo yung tito ko kasi namatay siyang hindi Muslim, mahal na mahal niya ako. Ay sabi ng Allah Ta'ala, maka na lin nabi walladina amanu, ay ipinagbabawal sa mga propeta at lahat ng mga Muslim ay yastaghfiru lil musyrikin, na humingi sila ng tawad kay Allah para sa mga hindi Muslim. Walau kanu uli kurba, kahit malapit pa yan sa inyo, kahit asawa, anak ninyo, bawal yon. Kahit bawal din sabihin mo sa isang namatay na hindi Muslim na rest in peace. Kasi yung rest in peace, parang dua yun eh. Ang pinakupunto dito ay hindi natin kayang gabayan ng kahit sinong tao. Ang sa atin lang, magpaalala. Sa kabilang buhay, tatanungin ni Allah Ta'ala lahat ng mga propeta. Nagdaawa ka ba kapag propeta siya? Sasagutin niya Allah Ta'ala, nagdaawa ko ya Allah. Tama? Si Adam, kahit ang Rasulullah, tatanungin sila ng Allah Ta'ala. Sabi ng Allah Ta'ala, wala nas'alanna alladhina ursila ilayhim, wala nas'alanna al-mursalin. Tatanungin namin lahat ng mga propeta kung ginawa ba nila yung kanilang trabaho. At lahat ng mga tao, tatanungin din namin kung ang propeta ba dumating sa kanila, ginawa yung trabaho nila. Ngayon, sa kabilang buhay, may mga propeta, ang sumunod sa kanila ang naniwala, 2 tao lang. Meron ibang propeta, 1 lang naniwala sa kanila. Meron 3, merong grupo ng tao. Ang tatanungin ng Allah Ta'ala yung propeta, ginawa mo ba ang trabaho mo? Hindi tayo tatanungin ng Allah Ta'ala kung marami nakinig dito. Ako, tatanungin sa akin ng Allah Ta'ala, ginawa mo ba yung trabaho mo bilang ustad ka sa Dakota? Ya Allah, ginawa ko. Di ba? So, hindi sila sumunod, di naniwala. Wala na ako. Ngayon, tatanungin ng Allah Ta'ala yung mga taga-Dakota. Sa kabilang buhay, may mga propeta rin. Halos walang naniwala sa kanila. Yung iba, 2 lang yung sumunod sa kanila. Sino nga eh? Ilang? Sabi ng Allah Ta'ala, falabitha fihim alfa sanatin illa 50 ama. 950 years yung nagdakwa. Tapos ang naniwala sa kanya ilan lang? 48 o 50. Illa 50 ama. Pero tatanungin pa rin siya ng Allah Ta'ala. Yano, nagdakwa ka ba? Ang pinakapunto ay tayong mga tao, ang responsibilidad natin, gawin lang natin na ituro sa tao yung tama, ipakita sa kanilang tama at mali. Wala na tayo sa kanila kung susundin nila o hindi. Kasi hindi naman kailangan ni Allah Ta'ala si Nijal eh. Tayo yung nangailangan sa kanya. Ang gabay ni Allah Ta'ala, 2 yan. Unang gabay, tawag na gabay al-irsyad. Tinatawag na al-hidayatu al-irsyad. Ito yung gabay na may paglilinaw sa mga tao. Kumbaga, dumating ang propeta, nililinaw sa atin. Kumbaga, may tao na nagpapaliwanag sa atin ito ang tama, ito yung mali, huwag mong gagawin. Meron naman tinatawag na at-tawfiq. Yung al-hidayatu at-tawfiq. Yung gabay sa amin ni Allah Ta'ala, ikaw mismo yung naghanap ng katotohanan. Binigyan ka ng tawfik ni Allah Ta'ala. Tayo mga Muslim, ang responsibilidad natin
ay yung tinatawag na hidayatul irsyad. Yung gabayan natin yung tao, ano yung tama na gawin nila at ano yung mali na iwasan nila. Pero yung sa puso ng tao ay nakadepende na kay Allah Ta'ala kung sino yung kanyang gagabayan dyan.